Sa simbahang Katolika, kinagisnan na nating lalaki lamang ang pinapayagang maging pari. Pero ang isang simbahang nakabase dito sa Pilipinas, binuksan na ang kanilang pintuan sa mga babaeng gusto ring maglingkod bilang pari. Yan ang kwentong inalam ni Maris Humali. Abala sa paghahanda ang pari para magmisa. Maingat na inaayos sa mga gamit. Mula sa kahoy na aparador, isang puting sutana ang kinuha at isinuot. Mukhang pangkaraniwang misa. Pero ang iba, gulat at napataas pa raw ang kilay. Dahil ang paring magmimisa, babae pala. Ang 48 taong gulang na si Reverend Eileen, mag-a-4 na taon na ang pari sa Maynila. Isang lisensyadong midwife at dating overseas Filipino worker sa Singapore si Reverend Eileen. Pero kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Hindi ko inaasahan na doon ko makikilala pala yung magiging better half ko, si Reverend Ramil. At nagtuloy-tuloy yung aming relation, namuhay kami bilang mag-asawa na siya ay pari na at ako ay full mother housewife. Matapos ang ilang taon, nakabuo ng pamilya si Reverend Eileen at ang kanyang asawang pari. Pero para sa kanya, may iba pa siyang misyon na dapat gawin. Taong 2010 nang pumasok siya sa seminaryo. Doon ko din nakita na okay pala na pumasok sa seminary because para iisa yung line na aming tutunguhin na magsasama parehas to become a minister. Maraming struggles talaga doon sa loob ng seminary. Taong 2018, naordinahan si Reverend Eileen. Medyo nagkakaroon pa ako noon ng parang urong-sulong ba kasi I have already 3 children. Papaano ko kaya mapagsasabay ang ministriya ko at sa aking pagiging isang ina. Pero, hindi siya naging hadlang eh. Pwede pala tayong maging multitasking, hindi lang paring babae at nanay din ng buong simbahan. Bukod kay Reverend Eileen, ang assisting minister ng simbahan at malapit na rin maging pari na si Sister Wowa, isa naman trans woman. Laking simbahan talaga ako and ang nag-nurture sa religious belief na meron ako is yung lola ko. Bago pumasok sa seminaryo, isang lisensyadong nurse si Sister Wowa. Noong nakaraang taon, naging parte siya ng misa sa kanilang simbahan. Hindi nila ako kilala bilang isang lalaki doon, bilang isang bakla. But kilala nila ako doon talaga as babae. So they never questioned my gender. Isang babaeng pare at isang trans woman na malapit na ring maging pare. Talaga ba? Sina Reverend Eileen at Sister Wowa, mga kasapi ng Iglesia Filipina Independiente o mas kilala ng mga aglipayan. Mahigit 100 taon na nang maitatag ang simbahang ito ng mga dating Romano-Katolikong mananampalataya sa pangunguna ni Obispo Gregorio Aglipay at dating senador na si Isabelo de los Reyes. Ang pagkakabuo ng kanilang simbahan dahil daw sa revolusyon. Ang IFI ay produkto ng revolusyon, no? Kasi maraming miyembro ng IFI ay mga katipunero. Napasailalim tayo ng mga Espanyol at bahagi ng napakalaking karanasan ng ating mga kaparian ay diskriminasyon. Ang mga colonized peoples, ang treatment sa kanila sa sarili nilang bayan ay second class. Totoo yan sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang niya yung isa Roman Catholic, ito Philippine Catholic. Wala siyang koneksyon sa Vatican. Sa buong mundo, maraming forma ang Kristyanismo. Yung mga simbahan na nag-oordina ng kababaihan, nag-oordina ng mga LGBT, ay pinanghahawakan nila yung pinakapundamental na deklarasyon ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus, na ang Diyos ay ating magulang. Masaya sina Reverend Eileen at Sister Wowa na inclusive o walang pinipiling kasarian pagdating sa pagpapari ang kanilang simbahan. Ano man yung gender natin, lahat tayo tinatawag ng Diyos na magsilbi sa Kanya at maglingkod. Iba-iba nga lang paraan ang pagsisilbi at paglilingkod sa Kanya. Wala sa relihiyon ang ugnayan natin sa Diyos. Magkakaiba man ang ating kinalakihang paniniwala, sa iisang Diyos pa rin tayo tumatawag at humihingi ng awa. Ako si Maris Humali at yan ang kwentong dapat alam mo.